Hindi pa rin nga nawawala ang mga bala ni Mendez sa labang ito at talagang nakagawa pa siya ng isang buzzer beater shot sa pagtatapos ng quarter. Ginawa niya ito sa harapan ni Maki Romero na napaseryoso rin sa nangyari. Hindi tuloy maiwasang humanga ng marami sa ginagawa nitong pakikipagsabayan kay Romero sa larong ito. 59-65 ang score nang matapos ang third quarter, kung saan ay lamang ang nauhan exterminators. Habang nasa bench na ang mga players ng dalawang team, ay maririnig ang malakas na pag-cheer ng home crowd para sa kanilang kupunan. Sa natitirang 10 minuto ng laban ay hindi na raw sila dapat pang huminto sa pagsigaw para sa kanilang team. Mula sa bench ng nauhan ay makikita nga ang pagod na pag-upo ni Maki at ganoon din si Garejo dahil hindi basta-basta nagpapatalo ang kanilang mga katapat. Napatingin nga si Coach Mab sa mga ito at nag-isip siya kung paglalaroin niya kaagad ang mga ito sa last quarter. Hindi rin kasi siya sigurado kung paglalaroin din ni Coach Andrea sina Mendez at Valdez. Dahil kung maglalaro raw ang mga iyon at hindi ang kanyang dalawang ace players ay baka mabura kaagad ang kanilang kalamangan. Ngayon nga napagtanto ni Mavs ang kakulangan niya sa backup players na kayang pumuntos at dumepensa. Isa itong malaking problema sa mga magiging laban nila sa sunod. Isa pa, hindi rin daw siya dapat laging umasa kay Maki dahil tao pa rin ito at mapapagod. Mukhang kailangan daw niyang gumawa ng special training sa mga susunod nilang practice. Magpahinga muna kayong dalawa ng ilang minuto. Kapag nakahabol ang mansalay sa lamang natin ay agad ko kayong papapasukin sa game para i-take over ang laban. Sabi nga ni Coach Mab sa dalawa na tumango naman matapos uminom ng tubig. Napatingin pa nga ang coach sa iba niyang mga players at sinabihang huwag hahayaang makahabol kaagad ang mansalay. Isipin ninyo ang pagod na ginawa ni na Dexter at Maki para makalamang tayo. Kung hindi kayo makapuntos, huwag din ninyong papuntusin ang kalaban. Sa ngayon, sa ilalim ng basket ang pinakang magandang lugar para subukang pumuntos. Kaya kayo na ang bahala, Nereo at Ledesma. Dagdag pa nga ni Coach Mavs at nagsitanguan naman ang kanyang mga manlalaro. Leo, ikaw ang bahala sa plays. Yes coach, tugon nga ni Kasapaw na seryosong napatingin sa itaas sa scoreboard ng kanilang laban. Samantala, sa bench naman ng mansalay ay makikita ang seryosong pag-inom ni Ricky ng tubig. Huminga nga siya ng malalim at may nararamdaman pa rin siyang hingal sa kanyang dibdib. Mukhang pagpapahingahin na muna siya ni Andrea kapag ganito. Kaso, iniisip din nga ng binata ang lamang ng nauhan na magandang sa simula pa lang daw ng huling quarter ay kanila nang maabutan. Magpahinga muna kayo Ricky. Paglalaruin ko muna ang iba nating players. Hindi pwedeng mawalan kayo ng gas kapag nasa crucial minutes na mamaya. Sabi nga ni Coach Andrea at ang naiisip niyang ipasok ay sina Salome, Francisco, Lorenzo, Punsalan at si Balbuena na hindi naman daw kasing pagod ni Magbuo na nakikipag-agawan ng rebound sa ilalim ng basket. Remiel, ikaw ang bahala sa plays. Andrew at Terence, kayo muna ang bahala sa opensa. Magtiwala kayo sa sarili ninyo. Magagaling din kayo gaya ng mga kuya ninyo rito sa team. At Arjon at Marcus, ang rebounding. At kung kaya ninyong pumunto sa ilalim ng basket ay gawin ninyo. Bigyan din ninyo ng screens ang dalawang ito. Okay ba iyon? Opo coach, sagot nga ni na Balbuena at Punsalan. Huwag kang kabahan Andrew. Sabi nga ni Gerald kay Salome na inilingan siya. Anong sinasabi mo riyan? Hindi ako kakabahan. Ilang taon na ako sa OMPL. Supladong sagot naman ni Andrew na napakuyom ng kamao nang siya ay tumayo. Terence, isipin mo lang na sa MLHS ka naglalaro. Sabi naman ni Sir Tuason sa anak ni Sir Francisco. Opo sir. Sagot ni Terence na lumingon din sa kanyang Coach Mendez na ngumiti naman sa kanya. Kailangang ayusin ko. Hindi pwedeng masayang ang ginawa ni na Kuya Gerald at Coach. Sabi nga ni Terence sa sarili at nakaramdam pa nga siya ng tapik sa kanyang balikat. Si Andrew ito at nakangisi ito sa kanya. Ngayon ka ba makakabahan? Nasa big stage na tayo. Baka nakalimutan mo. Mahinang wika nga ni Andrew at napangiti naman si Terence. Sina Lorenzo, Balbuena at Punsalan ay tumayo na nga rin. At makikita nga ang pag-cheer ni na De La Rosa at Guerrero sa mga ito ng sandaling iyon. Kung hindi man daw sila makatulong sa labang ito sa loob ng court, handa naman daw silang malagutan ng boses para lang ma-cheer ang kanilang mga kasamahan. Laban na.
Sigaw nga ni Remiel Lorenzo sa kanilang pagpasok at sumigaw nga silang 5 matapos iyon. Parang team captain ka Remiel ah. Banat naman ni Balbuena sa kanyang kasama na agad na napatawa. Assistant, vice captain siguro. Pabirong sagot pa nga ni Lorenzo at napatawa na nga lang sila ni Balbuena at Punsalan. Sina Salome at Francisco naman ay huminga ng malalim para ihanda ang kanilang sarili sa paparating na kalaban. Ang bola nga ay sa posesyon ng Nauhan sa pagsisimula ng huling quarter. Ang cheer para sa Nauhan ay lalong lumakas at sa pagsambot ni Kasapo sa bola ay agad niyang tiningnan ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nga noon ay pumunta na sila sa kanilang mga side. Mabilis na pagdepensa kaagad ang ginawa ni Lorenzo kay Kasapaw. Si Andrew naman ay tinabihan si Sael na isang 6'6" at si Terence naman ay kay Mercado na isang 6'7". Matatangkad ang ipinasok ni Coach Mabs at mukhang ang painted area ang punteriya ng mga ito habang nagpapahinga si Nagarejo at Romero. Mabagal na galawan din ang plano ng Nauhan para maging malumanay lang at hindi nakakapagod ang laban para kina Nerio at Ledesma na hindi na raw pagpapahingahin ng kanilang coach. Makikita nga kagad ang pagpwesto ng 4 na players sa loob ng 3 arc at parang ang pagposte sa kanilang mga defenders ang kanilang gagawin. Si Kasapaw nga ay agad na tinarget si Francisco at base sa sinabi ni Coach Mabs ay isa itong baguhan lang sa OMPL kaya kayang-kaya raw ito ng katapat nitong 6'7". Isang bounce pass ang ginawa ni Kasapaw papunta kay Mercado na makikitang sinasandalan si Terence. Pinatalbog nga ni Mercado ang bola na sinabayan niya ng pagposte sa batang nasa kanyang likuran. Napapatras nga niya si Francisco na makikitang nahihirapan na kagad sa nasa kanyang harapan na isang 6'7". Nang maramdaman na nga ni Mercado na malapit na siya sa basket ay doon na ito tumalon paharap para sa isang hook shot. Lumobo pataas ang bola at dumiretso ito sa basket. Nawala na nga lang ang kaba ni Terence nang magmintis iyon, pero si Nerio nga lang ang nakakuha ng offensive rebound na ikinaseryoso ng mga nasa bench ng Mansalay. Ang lakas, sabi nga ni Punsalan na dinikitan kaagad si Nerio paglapag, kaso gumalaw ang mga braso nito habang hawak ang bola. Napaatras nito si Punsalan sa takot na matamaan siya sa mukha ng siko at dito na nga napangiti ang sentro ng Nauhan. Tumalon nga kaagad ito at walang kahirap-hirap na inilagay sa basket ang bola. Dumagundong tuloy ang malakas na hampas ng tambol ng mga taga-Nauhan matapos iyon. Isang easy basket para kay Nerio iyon at napangiti si Coach Mabs dahil mukhang hindi raw sila mahahabol ng Mansalay kung ganitong maglaro ang mga players na ipinasok ni Coach Andrea. Sa Mansalay naman napunta ang possession at agad na binantayan ni Kasapo si Lorenzo habang pinapatalbog nito ang bola papunta sa kanilang side. Napatingin nga kaagad si Remiel sa kanyang mga kasamahan at agad na lumapit si Punsalan para bigyan siya ng screen. Makikita nga rin ang agresibong pagtakbo ni Terence at Andrew mula sa kanilang mga bantay. Nang gamitin na nga ni Lorenzo ang screen ni Punsalan ay doon na nga siya napaseryoso nang agad siyang hinabol ni Nerio. Pinahabol nga niya ito palabas sa ilalim at dito na nga niya nakita si Andrew na biglang ginamit naman ang screen ni Balbuena para mag-cut sa mga defenders ng Nauhan. Isang bounce pass ang ginawa ni Remiel at dumiretso ang bola sa daraanan ni Salome na pagkasambot sa bola ay agad na tumalon sa ere palapit sa basket. Sinabayan naman siya ni Sael at dito na nga napangisi si Andrew nang hindi pa niya iginagalaw pataas ang kanyang mga kamay. Isang reverse layup nga ang kanyang pinakawalan na kinagulat ng mga taga-Nauhan. Paglapag nga ni Andrew sa ilalim ng basket ay napaseryoso siya dahil nagmintis ang kanyang ginawa. Bakit sala? Ito nga ang tanong niya sa kanyang sarili. Bahagya siyang napatigil na naging dahilan upang si Gerald ay mapatayo sa kanilang bench. Andrew, ayusin mo ang rebound! Sigaw ni Gerald at nang marinig naman ito ni Andrew ay doon na ito kaagad na bumalik sa loob ng court. Kaso, ang rebound ay nakuha na ni Ledesma na agad na ipinasa kay Kasapaw ang bola. Ang Nauhan supporters naman ay lalong kinalampag ang buong venue dahil doon. Maging ang mga nasa labas nga ay nakatayo na rin na nag-cheer para sa kanilang team. Si Leo Kasapaw nga ay agad na ginitkit ni Lorenzo para hindi ito basta makalusot. Kaso, agad na tumalo ng player ng Nauhan at ibinato ang bola sa dumating na si Mercado. Punteriya nila si Terence.
Sabi nga ni Ricky, at dito ay makikita ang pagdepensa ni Francisco na mukhang hindi makakayanan ang pagdating ni Mercado na bigla na lang tumalon sa harapan nito nang marating ang basket. Isang 2-point shot ang ginawa ni Mercado nang walang hirap niyang inilagay sa basket ang bola at si Terence ay walang nagawa laban doon. Ang nangyayaring ito ay tila isang pangit na senyales para sa team ng Mansalay. Nauhan! 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 Kinakabahan na naman si Terence at malaking epekto rin ang dala ng nakakabinging cheer ng home crowd para hindi siya makalaro ng mabuti. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Sabi naman kaagad ni Andrew sa kaibigan niya. Pinalo nga niya ito sa puwetan at sinabing mag-ayos. Nagpapahinga sina Kuya Gerald at si Coach. Hindi na tayo dapat pang mapuntusan sa sunod, Terence. Sabi nga ni Andrew sa kanyang kaibigan. Game na, humanap na kayo ng pwesto ninyo. Sabi naman ni Remiel na mabilis na sinambot ang bola mula sa inbound. Kuya, ipasa mo sa akin. Sabi naman ni Andrew. At pagkatapos noon ay napaseryoso na ang mga nasa bench ng Mansalay nang si Salome na ang may hawak sa bola. Ngayon nga ay makikita ang depensa sa kanya ni Sael. Pero nang huminga ng malalim si Andrew ay doon na nga siya tumakbo papunta sa basket. Ginamit niya ang kanyang liksi at bumigla siya ng hinto at pag-atras ng isang paa pabalik sa kanyang pinanggalingan. Isang step back jump shot ang pinakawalan ni Salome at dito na nga tuluyang naka-score ang Mansalay. Napangiti pa nga si Andrew dahil pumasok ang kanyang tira. Kaso kasunod din noon ay ang pagsigaw ni Gerald sa mga ito. Depensa na, mamaya na matuwa, sigaw ni Valdez at dito na nga napatakbo ang mga players ng Mansalay nang nakaykasapaw na ang bola. Napunta na naman nga ito kay Mercado at si Terence ay muli na namang napalunok nang makita ito. Easy sa akin ang batang ito, sabi nga sa isip ni Mercado at doon na nga niya pinustihan at pinersa ang pag-atras kay Francisco. Walang magawa si Terence at nararamdaman niyang makakapuntos na naman ang kalaban. Dito na nga napangisi si Mercado at bumigla ng talon paharap nang malapit na siya sa basket. Wala na, sabi nga ni Terence sa sarili at nakita niyang tumalo na ang kanyang kaharap na hindi niya nagawang sabayan. Binitawan na nga ni Mercado ang bola, kaso isang palad ang pumigil sa pagpuntos nito. Si Andrew Salome nga ay makikitang hinampas pabalik ang bola at sa paglapag nito ay nginisian niya si Mercado na nagulat sa nangyari. Terence, huwag kang magpatalo sa mga ito. Huwag mong hayaang ganituhin ka. Para ka namang bulok sa pinapakita mo. Lolokohin tayo sa school kapag ganito kapangit ang laro mo. Umayos ka. Member ka ng Andrew Gang at isa sa mga nakakasabay sa akin sa paglalaro ng basketball sa Balugoy Niches. Alam kong magaling ka, kaya ipakita mo na iyon para hindi masayang ang oras ay binigay ni Coach Andrea sa atin. Dagdag pa nga ni Andrew at si Terence ay medyo nagulat sa mga sinasabi sa kanya nito. Kailan pa raw naging ganito ito? Wala raw sa ugali nito ang magsabi ng mga tulad nito para mapalakas ang kanyang loob dati. Napangiti na nga lang tuloy si Terence at pasimpleng sinampal ang kanyang mukha na ikinangiti naman ni Ricky na nasa bench ng Mansalay. Ang future ng basketball ng Mansalay. Mahina niyang sinabi at napangiti rin si Gerald nang marinig iyon. Parehong magaling ang dalawang iyan at malaki ang potensyal na mas maging mahusay pa, sabi naman ni Valdez. Bumalik sa possession ng nauhan ng bola at sa pagpasa ay kasapaw ng inbounder ay muling ipinasa nito kay Mercado ang bola. Kaso sa pagkakataong ito ay naging mautak na si Francisco dahil binigla niya ng palo ang bolang nasa kamay ng kanyang kaharap. Tumapo ng bola at kasabay nito ay ang pagtakbo ni Terence na napaseryoso nang dumaan sa harapan niya si Andrew. Tumalon nga si Salome para isalba ang bola at sa pagbalik nito sa loob ng court ay agad itong nasambot ni Francisco. Ngayon na, Terence, sabi pa nga ni Andrew na nagdagasa sa bench ng nauhan. Tumakbo nga si Terence papunta sa kanilang side at ang humahabol na si Mercado ay napaseryoso nang biglang tumalo ng batang iyon sa 3-point territory. Nasaksihan nga ng marami ang magandang shooting form ng batang iyon at pagkatapos noon ay hinalit nga ng bola ang basket sa pagpasok nito. Napangiti si Terence at ganon din si Andrew na tumakbo papunta rito. Isang malakas na apiran ang ginawa ng dalawa
At nang bumalik sa nauhan ng bola ay nabigla na naman ang mga manonood nang matapikan na naman si Mercado ng bola. Bulok sa dribbling iyang katapat mo, Terence. Sigaw nga ni Gerald at napailing naman si Coach Mabs nang marinig iyon. Mabilis ngang tumakbo sina Terence at Andrew sa kanilang side dahil sila ang pinakamabilis ngayon sa loob ng court. Paghinto ni Andrew ay bigla niyang ipinasa ang bola sa kanyang kaibigan. Sinambot ni Francisco ang bola at bumitaw muli siya ng tres mula sa kaliwa. Pumasok na naman nga ang bola sa basket at doon na nga napasigaw ang mga taga-Mansalay dahil sa nangyayari. Nasa possession na nga muli ng nauhan ng bola at nagmintis naman ang perimeter shot na ginawa ni Kasapaw. Napaseryoso nga ang marami pero ang offensive rebound ay nakuha pa rin ni Neryo. Pero sa paglapag nito ay nabigla siya ng hilahin ni Salome ang bola mula sa kamay nito. Tumalon din si Andrew at mabilis na ibinato ang bola sa kanyang kuya Remiel na mabilis ding ibinato iyon sa side nila. Sinambot naman ito ni Francisco at sa paghinto muli nito sa 3-point territory ay doon na nga rin napaseryoso si Coach Mabs. Pumasok muli ang press ng batang iyon at dito na nga sumilbato ang referee nang tumawag ng timeout ang nauhan dahil sa nangyayari. Dalawa na nga lang ang lamang ng nauhan at napatalon sa tuwa si Terence dahil napatahimik niya ang crowd ng nauhan dahil sa magkakasunod niyang press. Nang mga oras ding iyon ay makikita na ngang tumayo sina Romero at Garejo at ganoon din sina Mendez at Valdez. Oras na para bumalik sa game. Sabi nga ni Maki na hindi natutuwa sa nangyayaring paghabol ng kalaban sa kanilang lamang. Ngumiti naman si Ricky nang makitang pabalik ng magkasama sina Andrew at Terence. Sa pagsalubong nga niya rito ay isang malakas na pag-apir ang kanyang ibinigay sa dalawa na umalingaw-ngaw rin sa kanilang bench. Magaling ang ginawa ninyong dalawa, sabi nga ni Ricky sa dalawa niyang players sa Balugo Eneches. Nakapagpahinga na kami ni Gerald kaya okay na, sabi pa nga ni Mendez at si Andrea ay napangiti na lang nang makita ang determinasyon sa mata ng binata. 67-69 ang score at mayroon na lamang natitirang 7 minuto at 35 segundo sa laban.